Love, Joy, Hope. Ay, sorry, hindi ko alam kung alam mo pa yung meme na yun. Pero... Yan, hindi ko alam. Ano yun? Love, Joy, Hope. Kako Martin. Lagay mo, after the episode na to, type mo lang sa YouTube. Kako Martin. Love, Joy, Hope. Ayun. Love, Joy, Hope. Actually, sobrang, wala lang siya. Parang brain rot siya ng Pinas. Pero sobrang nakakatawa kasi nagka-contribute pa rin sa meme culture si Kako Martin. Ang ano ko lang kay let's move. Let's move. Yung joke kay Kako Martin kasi yung lift niyang malala. Yeah. Tsaka yung lagi niya kasi sinasabi sa probinsyara before eh. So parang naging meme lang siya before na let's move. Pero, saludo din sa lahat na may lisp. Thank you for your... Saludo. Okay, I'm gonna read the comments. GGK. Bro. Okay, DKG. So dito, mas okay na siya ang mawalan ng trabaho kaysa ikaw. Okay. Andun pa ako sa momentum. Cut the feed. I'll just cut the feed. Hello everybody! Welcome back to another episode of Midnight Crisis. Kasama niyo ulit kami. Pew. Aldous, 500 million taps. Pati si Sign, ang brain father ng Midnight Crisis. Just spell my name, man. Just spell my name. XYNN, hindi SIGN. Okay na yan. You know how it is, man. There we go. So yon, this episode, back to basics. Actually, hindi siya basic. Medyo siya. First ever trend na sinusundan namin ni Sign. ABYG. Wow, bago. Yes. Revolutionary content, guys. Yes, man. As in, bagong-bago. Bagong-bago. Pero yun, nag-compile ulit kami ng stories sa platform na hanggang ngayon bawal pa rin i-disclose. Kahit nabanggit na namin sa ibang episodes. Pero yun, manonood kami. Ay, manonood. Oh my gosh. Uy, bago. Bro, mukhang di ako aware sa gagawin natin ngayon. Ako yata masusurprise. Magbabasa kami ng stories. Magbabasa kami ng stories. There we go, yes. Ng ABYG. Tapos, syempre, i-judge namin sila kung GGK, kung GG ba sila, or kung DKG, kung di sila GG. Ba't ngayon ko yung na-explain? Parang na-explain mo rin ito yung pinakaunang ABYG na. Yeah, maganda siyang rule of thumb na before the start of the episode. Oh, right? yes. Oo nga, para gets naman. Sa mga unang beses manonood sa amin, welcome to Midnight Crisis. Welcome. Ang ginagawa namin dito ay, meron kaming pag-uusapan, tapos magta-tangent kami. Yun na yun. Yun yung ginagawa namin. Tangent City. Yeah. So yun, let's just jump into it. Agad-agad. Okay. Sino mauna? Actually, hindi natin pinag-usapan kung sino mauna. Oo nga, no? This wasn't in the script. Panic. Ayun. Com tayo pero hindi tayo marunong mag-improv, no? Oo nga. Wala, pandemic student kasi ako. Sorry. Pandemic? Never excuse. Ayun. Actually, magbabasa na tayo ng unang story ng ABYG. Ito na yung pinakaunang transition. Welcome. Ayun. Sige. Nag-post tayo both no? Actually, ang tagal natin nag-post. Ayun. Kasi nag-isip tayo ng next. Okay. Okay, go for it. Okay. Ito. ABYG na hindi na regular yung kaibigan ko. Okay. Very, common. I mean, alam mo yun. So, ABYG, kung hindi na regular yung kaibigan ko sa trabaho. I, 30, male, am working in a bank. Kulang siya ng M. Okay. I have a friend. M working. Na former banker din, na lumipat sa bank and branch namin, 29, male. Since may background siya sa banking and tellering,
mataas ang expectation sa kanya ng mga officer namin na mabilis mag-transact ng deposit, checks, clearing, etc. For 4 months of observation nila at kapwa ko tellers, na-disappoint sila sa kanya. Mabagal mag-count ng money, laging over/nawawalan ng pera, laging may mali sa transaction, almost every day, disbalance causing us to go home late. Sinasabihan ko siya ng ways paano niya ma-improve yung mga transactions niya. Techniques and all na mga pwede makahelp. I even handed him my notebook of transactions para ma-memorize niya. One day, our officer asked all of us na kasama niya sa teller kung deserve niya ba ma-regular. We work in a busy branch, kaya sobrang hassle. Kapag nagtatagal sa kanya yung transaction dahil iniiwasan namin humaba ang waiting time ng mga clients. Some of us said no, but I said give him a few more weeks to adjust and give him a chance. He gave him a month. Then, on his 5th month, we were asked again for our opinions and observations if he deserves to be a regular na. All of us said no. I feel guilty since he is my friend. But professionally speaking, sobrang slow talaga niya knowing all his life, banking and tellering ang lahat ng experience niya. Ang bigat din kasi sumalo ng transaction niya while nagtatawag sa pila. Hindi siya na regular. He was asked to turn in his resignation dahil hindi daw maganda sa records if terminated. I felt sorry for him and guilty. I said sorry and if he wanted to meet up to talk about what happened but never spoke to us again. ABYG for not taking his side. Okay. First of all, gusto ko lang pala sabihin na mga first third nung pagkukwento ko, nauubo na ako kagad, so excuse me na kagad. Kuha na, no? Ayun. There we go. Nailabas yung parang na. chocolate rain. Every time may umuubo sa outside the frame, natatanda ko yung chocolate rain na like music video. Ano yun? Mga veteran YouTube account yung chocolate rain, yung song, di mo, you don't know that? YouTube YouTube legend, kasama siya sa Hall of Fame. Wala, late na ako Pero yeah, yung kumanta nun pag kumakanta siya tapos pag hihinga siya, gagawin siya nun babalik sa screen. Ang cute na wala na. So, parang wala lang. Sa mga matatanda na, alam niyo na yung video na yun. Anyway, okay, going back. Ayun. Guys, nakita niyo na? Nakita niyo. Sobrang natural nung tangent. Tamang liko lang. Like parang, may magandang view. Tapos balik na tayo sa main road. Nawala ka lang doon sa Yellow Brick Road, diba? Tawag dito? Ayun. Okay, Bangkok. I don't know. Parang cold, right? Like, especially sa atin, ang labas is parang ba't di mo pabinigyan pa ulit ng chance. Pero like parang yung kaninang binabasa mo yung story, ang nasa utak ko, like parang akala ko hindi siya agad. Kasi sa akin parang naisip ko, parang bigyan ng chance. So binigyan ng chance. Binigyan ng chance, yes. Pero hindi, pero hindi pa rin siya step up. So tamang word ba yung step up? So I don't know, like, parang medyo fair lang. I guess sa akin na hindi naman siya gago kasi like, tinulungan niya, tinry niyang bigyan ng like, books. Tama ba? Nagbigay siya ng book or something? Parang guide or... para ma-memorize, ng notes, Kumbaga tapos may mga technique. Yung full extent ng pwede niya magawa, ginawa niya na eh. Kumbaga, yun na yung pwede niyang maitulong. Kumbaga, hindi niya naman pwedeng, sige na nga, ako na nga dyan. Kumbaga, hindi naman siya pwede mag-take over dun sa work nung friend niya. Pero, meron akong parang gusto lang banggitin na props dun kay OP. Hiniwalay niya na-feel niya na guilty siya kasi syempre kaibigan niya yun. Pero, professionally speaking, yun, sobrang solid nung yan. Professionally speaking, hindi siya viable eh. Kumbaga, hindi siya makakabuti dun sa mismong branch ng bank. Tapos, gusto ko rin tanungin na saan niya nakuha yung experience niya dun sa banking and tellering kung ganun yung quality ng work niya. Yun nga ang weird din. No? Baka may taong ganun lang minsan, pag nasa real work na, alam mo yun, parang mas magaling sa theory versus practice. Okay. Yeah. That's... Parang yun na feel ko. It sucks na ganun, right? Kasi like, yun yung
pinag-aralan niya the whole. Pero like, maybe kasi busy kasi yung branch, kasi busy daw na branch yung sa kanila. So maybe sa mga mas chill na branch, mas okay siya. Pero I guess... yeah. Parang maraming factor, right? Ewan ko. Kasi may ibang tao na hindi mo sa mabagal, may pace sila. Alam mo yun? Yeah. May pace sila sa trabaho na kahit na anong gawin mo, yun lang yung pace nila. I don't know if like fault yun nung trabahador or nung expectations nung company dun sa trabahador. Pero I guess, no excuse kasi binigay siya ng chance tapos nulungan pa siya. Tapos, feeling ko like parang inano din siya, right? Like kung di ganun nang tinatanong yung mga coworker mo kung regular ba natin to, dapat na-feel mo na yun, diba? Na parang, mukhang malapit na ako maligwa ka. So, dapat mag-step up ka na, right? Pero parang wala naman nagbago. So, I guess, yeah. Pero sa akin parang fair. Fair lang na... Yeah. Like... hindi, you know. Kumbaga, feeling ko itong post na to, it's just a matter of releasing the guilt na na-feel ni OP. Yeah, kasi nakaka-guilty. I feel like pag ikaw, nasa position ni OP, like may naging kaibigan ka, you know, close friend mo na, you know, professionally medyo ganun mag-work. Parang ang hirap sabihin na wag na lang. Alam mo kasi like, di ba parang hirap eh. Parang kung ako nasa position niya, parang sasabihin ko, maybe isa pang buwan. Maybe 1 more month. Maybe gawin natin 6 months. Okay. You know, para like kalahating taon. Sign. Kasi like parang gets ko rin yung, paano ba bakit ikaw? Anong meron? Not a chance, man. Hindi ako ganun. Okay. Kumbaga I guess. ako, mas nauuna sa akin yung setting before yung tao. Na parang... Okay, explain. Sabihin natin na body-body tayo ng kapag labas ng trabaho. Pero pagdating sa trabaho, tapos binigyan ako ng platform to say kung tatanggalin ka sa trabaho or mare-regular ka, uunahin ko yung bakit ba tayo nandito in the first place. Katulad ng, actually ganun ako sa school, sa mga kabatch natin, sa kalahating batch mo. Ganun ako sa mga klase ko, na parang... Kapag may project or may assign na kapag, sa work. Yeah. Pagdating sa sa quality ng work. Actually, even sa college ko sa UP, hindi ko na siya papangalanan, pero meron akong cheese whiz na isusplok. NSTP yun. Tapos, nag-plagiarize siya. God. I guess walang excuse yan, right? Tapos naisip ko na, plagiarism. Naisip ko na. Agad yan. Alam mo yung parang standard na inaanan dun sa mga UP students. I mean, it's quite, parang pedestal type, high horse type yung nagiging dating na mga ng ganong view or ganong perspective. Pero even so, parang hindi ko alam kung ako yung nagsabi or kaibigan kong iba yung nagsabi na parang hindi ka UP student sa ginawa mong yun. Oh. Pero in reality, kaya parang naisip ko, ako ba nagsabi nun or ibang tao? Kasi I feel kung ikaw nandun, sasabihin mo rin yun. Yeah, parang ganon. Kumbaga, ganon din ako sa work or any type of environment, ganyan. Kumbaga, eto, hindi ako magmamalinis, tamad ako. Pero, when I work, kumbaga, yung mismong time frame na nag-fuck around ako na hindi ko ginagawa yung dapat gawin, kapag nag-lock in na ako, tapos yung lahat, and some, and more. Parang ganun yung and more, yeah. I get it, yeah. Tapos minsan pa bumabawi ako through, kumbaga, through sheer spite and sheer, vengeance. Parang gusto kong makabawi na parang, are you underestimating me? Let me prove you wrong. Parang ganun. Ganun yung ganun. Yeah, I get it, yeah. Ayun. I guess sa akin on my end, like, ang perspective ko dyan, I get what you're saying kasi minsan may ganyan din akong moments eh. Pero, lalo na pag nakaka-close ko yung person or like parang meron ng backstory why siya ganun. I think hindi naman nasabi ni OP kung bakit. Maano lang talaga siya. Professionally, mabagal siya. Like, mali-mali yung count. So, I guess on that account, okay, makes sense.
Pero kasi pag nalagyan na sa akin, pag nalagyan na ng kwento kung ba't siya mabagal, kasi namatay yung ano ko ganyan, o may nangyaring masama sa kanya. Parang medyo maintindihan ka, okay, I guess may reason why. Siyempre, of course, meron din limit yun. Pag kunyari, this 5th month na, tapos ang excuse pa rin niya is yung excuse yun ng 1st month na namatay kasi yung ano, like, I don't know, medyo like, matagal na yun. It's been a few months, kailangan mag-lock in ka na, right? Yeah. Pero pag kunyari, like, recently lang, I guess, kumbaga, hindi lang yung professional life yung kukunin ko, kundi yung maybe personal life din, lalo na pag naging ka-close ko yung person na parang, okay, why ganito ka lang ba talaga sa trabaho or may nangyayari kung bakit ganito ka sa work? So, pero kung happy naman siya, walang reason para ano, edi ligwak, I guess. Isa psychoanalyze so, I guess DKG. Actually, same. Part rin yun, right? Very... Except sa'yo, kasi sa'yo may plagiarism sa parang ano na agad yun eh. Pero, okay. Itali na agad sa puno yung agad pag ganun. Actually, tama ka naman. Kasi dito sa post na to, nagtatrabaho naman siya, mabagal lang siya magtrabaho. Yun lang yung yung issue. May mali-mali din daw, di ba? Like overcount ba or undercount? Pero yun, di ba? So parang naisip ko, I don't know. Di ba may machine? Di ba may machine na nagkakount ng bakit kailangan... nga, no? Hindi ko alam. Like, outdated ba yun sa Pinas? Yeah, hindi ko diba? alam kung ginagamit outdated ba tayo in that sense? Sorry, pre, wala akong bank account na hindi ako pupunta sa bank. I have no money to count. I don't know how to... As an artist, I hereby state that I have no money to count. Yeah. Kung may bibilangin man ako, kaya kong bilangin mag-isa yun. Hindi ko kailangan ng bangko. Hindi na kailangan ng machine. No? Isang tingin lang sa mata. Titignan mo lang sana. Alam mo na. Pakinggan ko lang kalansing. Alam ko na kung magkano. That's funny. Hindi na kailangan bilang. Ayun ang talent yan. No? Parang sa wallet. Isi-shake my wallet. Magkano na dito? Okay, malaki yung shake na to. 10 piso to, no? Kabisado na yung mga Tapos kapag sobrang baba nung kalansing, ay, may 20 pa ako. Ano ba ito? Minaramdaman akong papel. Wait lang. 20, okay. Ganun na yung count. That's funny. Pero ako DKG, I guess DKG. Yeah, same DKG. Ako sa Actually, check natin ang comments kung ano ang kanilang sinabi. DKG. It was out of your control. Baka siguro lumipat sa inyo kasi pabuhat din siya sa dati niyang job. Okay. Man. Reddit, come on, chill. Man. Kung mabait naman yung guy, mabagil lang talaga. Nilalagyan agad ng behavior. Yeah, man. Baka pabigat. Like, come on. We don't know kung anong ano niya. Ito ba? No, DKG. Magkaiba ang personal life sa professional life. Yun, simple. Very concise. That's fair. Yeah, that's fair. DKG, there's a fine line between professionalism and friendship. Wow, ginawa yung next commenter. Pinabango niya lang yung words. Yeah, pinabango. May perfume. Meron naman dagdag sa kanya. Mahirap mag-vouch for someone na alam mo sa sarili mong hindi deserving kasi sa iyo magre-reflect yun. Good point. That's a good point. If he does not want to talk to you anymore, that is on him. Siguro nahihiya siya. Ayun, actually. Yeah. Pag-usapan lang din natin yon. That's also true. If you make way too much for a person, when that person messes up, it's not just on that person, it's on you as well. So, mahirap yun, lalo na on a professional setting. Kaya ang hirap because you vouch for that person eh. Ang hirap din nung time na magre-refer ka ng tao tapos sobrang ang pangit pala ng quality ng trabaho niya. Kasi parang ibig sabihin nun... That's gotta suck. It reflects bad on you. Kasi like parang... Yeah. Ikaw yung nagpakilala sa amin dito eh. Kumbaga, yes. I get it. Yeah. I've seen that. Yeah. It sucks. Yeah. Ayun. Kumbaga, actually karamihan naman sa DKG. That's fair. I guess tama lang naman. Medyo malinis lang. I guess yung nuance lang of that person kung may chemi ba siya sa like personal life. Yeah. Actually, yun lang yung hindi alam na parang info about it. Yeah. Pero even that part, nabanggit mo na sign eh. Kung mayroong pinagdadaanan, it can only be viable for a few weeks or a few months. Maybe nga days lang Basically, ito. Kapag mayroong ka pinagdadaanan, I'm sorry for everyone na nasa workforce, pero ganito talaga dapat, 'di ba? You treat anything that's happening in your life
actually in and outside your life, basta affected ka nun, as leaves. Bilang lang yung leave na meron ka. Bilang lang yung leave na meron ka sa trabaho. So, kapag apektado ka ng isang bagay, nagtatrabaho ka man or hindi, treat it as a leave na parang hindi siya magsistay forever na pwede mo siyang gawing hindi palusot reason all the time. Yun. Pwede siya maging reason, tapos kung mabait employers mo, papagbigyan ka nila. Pero hindi ka nila pagbibigyan palagi. Yun. Yan. Yeah. Yun yung harsh reality na like most workforce. Lalo actually, sa Pinas. Ayun din pala. Nakakatawa na hindi pa ako nag-work ulit. Kasi naranasan ko na din mag-work. I mean, nabanggit ko na rin na nanggaling ako sa BPO before ako bumalik sa college. Tapos ayun, kumbaga nakikita ko yung culture ng work. Ayun. So ayun, actually feeling ko hindi lang majority pero absolutely everyone ang nagsasabi na DKG COP. Then that's fair. Yeah, that's fair. Actually, it is fair. Yun na yun. It is fair. It is fair. Yeah, yun na yun. Yun na yung pinaka fairness. So, okay, medyo malinis. Wala pang masyadong drama. Hopefully. Yeah. Wala pang conflicting ideologies. Wala pang conflict. Yes. Ayun. Alright. Next story. Alright. Next story. Meron ng transition no? Okay. Next story. ABYG. If di ako nagtatrabaho ng maayos dahil sa delayed na sweldo. Okay, personal na yan. Siya na, sa COP na mismo. Okay. COP ang mas gusto ko yung mga baka siya yun. Baka siya na yun. Oh my gosh! Connected may MCU. universe. Every episode, di ba? May MCU tayo every ABYG. Okay. Almost 1 year na laging delayed sweldo namin. Tapos, malalaman ko yung may-ari ng company nasa Hong Kong, China, etc. Tapos hindi ina-address yung issue ng sweldo na para bang hindi namin kailangan yung sweldo and non-existence yung problema. Tapos, pag nagreklamo ka pa, parang napakalaking kasalanan yung hingiin mo yung sweldo mo. Mag-gaslight ka pa. Maganda lang yung schedule kasi work from home. Tapos, di naman super hirap ng work pero parang gusto ko na lumipat. Weekly pala sweldo namin and 2 weeks na delayed and wala man lang assurance or any announcements bakit delayed. Nag-post pa nga ng may dinner/lunch pa daw buffet sa hotel. Nag-post pa nga na may... So, nag-post yung yung boss. Pa-party, merong pasweldo, wala. May pa-party pero merong merong pa-party pero pasweldo, wala. Hassle kayo, bossing! Friend ko kasi yung top management so may guilt ako in a way pero still, di ba? ABYG ba ako dito? Okay. Medyo may parang I'm expecting more details. Parang wala masyado, but... Nagpa-buffet pero walang... Nag-post pa nga ng may dinner lunch pa daw buffet sa hotel. Pa-party meron, pasweldo wala. Yun yung di ko get sa sentence niya. Like, nagpa-party siya sa company or nag-post siya na nag-buffet siya somewhere? Actually, good point. Pero... Yun yung di ko mag-get sa sentence. Nag-post pa nga na may dinner lunch pa daw buffet sa hotel. I guess nag-post yung boss na kumain siya ng buffet sa hotel. Actually, yung interpretation. Pagdating dyan sa hindi ko lang alam kung ano yung grounds for that. Pero... Yan nga For professionalism's sake, dun sa company, pati dun sa boss. Kailangan may memo kung nadidelay yung sweldo. Kasi bro, kumbaga, hindi naman sila nagtatrabaho kasi trip nilang magtrabaho dyan. Kumbaga pumunta sila dyan. Gusto ko ng labor. Yeah, gusto ko ng spreadsheets. I love doing it for free. Saka said no one ever. Yeah. Ayun. Ako din kung ganun like kung nilapit ko na tapos walang response, may kita ko nasa China or some shit. Like parang alright, edi magcha-China rin ako. Sa trabaho. Hindi wala ako dito sa work. May hindi ako mag-work. Bahala ka. Wait, so yung tanong niya is hindi siya ang circumstance niya is hindi siya nagtatrabaho ng maayos kasi hindi siya binabayaran. Yeah, yung hindi ako nagtatrabaho ng maayos dahil sa delayed na sweldo. So 2 weeks ang delayed niya. So hindi siya nag-work. Pero nagigilty siya kasi friend daw niya yung top management. So ano ba daw siya doon? Okay. I mean, so, yung friend niya na top management, yun yung nang-gaslight sa kanya kapag nagtatanong siya about sweldo?
Nasa Hong Kong, may-ari ng company. I guess hindi. I guess friend ko kasi yung top management. So I guess hindi yung boss yung friend niya. So may kasi yung connection reklamo lang niya siya yung sa boss taas. May connection siya sa taas. So nakikita niya yung impact. Okay. So, pero still, wala akong sweldo, man. Like, kung ako din, like, medyo tatama rin ako magtrabaho, right? The whole reason why you're working is for the salary. Baga. Yeah. Excusable pa kasi weekly daw sweldo nila. So, like, parang, okay, fine. Delay na isang linggo. Pero usually kasi bi-weekly yung schedule, di ba? Or, okay lang sana kung isang linggo lang yung maging delay. Kaso, 2 weeks na. Yeah, pero kung 2 weeks na, just wala pa rin daw announcement or assurance. Like, kumbaga, to put things into perspective, na dapat weekly yung sweldo niya. Naunahan pa siya ng mga kumita ng kinsenas. So, ganun ka-delay yung yung niya, yung sweldo. So, I mean, gets yung niya. Wait lang, sa Pinas, wait lang, kasi like, I've been working here na, right? So, medyo nakalimutan ko na yung Pinas. Sa Pinas ba 15:30 tayo? Yes. I mean, merong ibang companies na bi-weekly. Okay, 15:30. Gotcha. Actually, yung tinrabahuhan ko before, hindi ko pa pangalanan kasi nag-awol ako doon. Sorry. Bi-weekly sila. Tapos medyo mataas. Lalo na entry level, tapos 18 yung meron. Ay, sorry, that pala hindi ko binabanggit. Pero yun, kumbaga mataas. Doon sa Tapos bi-weekly siya nakakuha. So, hindi kasi lahat. Kasi dito bi-weekly kumbaga, hindi... Ay, dyan sa US, bi-weekly? Yung sa work ko, bi-weekly, yeah. Like hindi siya 15:30? Like, basta every 2 weeks? Hindi, walang ganun. Basta like parang... Kung nagda-drop siya every Wednesday. So, next Wednesday wala. Next Wednesday meron. Yun yung nasa utak ko lagi. Okay. Like parang... So, dyan sa Pinas medyo may buntot. Parang yun, hanggang ngayon confused pa rin ako eh. So, sa Pinas parang merong... Hindi siya a week and a half, 15 days eh. So, ilang weeks yun? 7 plus 7. 2 weeks-ish. Yung weird. Ang weird ng natin, parang may ganun tayong weird. Actually, nami-miss ko doon. Ang mahirap sa 15:30, sa mga 5 weeks na month, ang tagal mo walang sweldo. Yeah, yun nga eh. Yun yung weird bat ganun eh. Pero ito tangent lang, malibilis lang. Ang gusto ko dito sa Pinas, yung Christmas 13th month. Wala dyan? 13th month pay. Kasi dito wala. Tapos ang daming holiday pay sa Pinas. Yeah. Kapag may work ka. Yeah. Kasi ang dami nating holiday. Actually, yung OA natin. Actually, sa holiday. Actually, to be honest lang, ang OA natin sa holiday compared sa kalendaryo ng US. Hindi ko alam kung naranasan mo yun kasi mabilis ka lang din naman nagtrabaho. Dun sa tinrabahuhan mo sign, ano ba siya? Like, yung holidays na meron is not Philippine holidays ang kinakount. Wait lang, inisip ko. Ano bang hindi... ang kinakount is sa Philippine holidays. Pag holiday sa ibang bansa, hindi kinakount. I guess yung sa Pinas lang. Doon sa tinatrabahuhan ko before, ano siya? Yung US kasama? Holidays ang counted. Count? Pero hindi Pinas. No. So kapag holiday sa Pinas, normal pay. Pero kapag nagtrabaho ka ng July 4th, Nisip ko tuloy kung baliktad din ba? Nagtrabaho ka ng July 4th. Double pay. Double pay yung buong araw mo. Kumbaga, sobrang solid. Ayun. Ganun siya. Yun, di ko sure. Actually, nagbago isip ko. Di ko sure kung... Kasi minsan, nabot ako ba yung Thanksgiving doon? I think hindi. Basta parang, basta alam ko Philippine holiday lang yung kinakagat. Wait, holiday, like legit holiday pala. Legit holiday ang Thanksgiving? Dito sa US, yeah. Oh. Like talagang siya, like sarado lahat ng restaurants, limitado lang yung oras ng mga bukas na supermarket, mga ganun. As in holiday talaga siya. Parang first Christmas nga eh. Kailan ang Thanksgiving? 27? 28? Mali ba ako? Ewan ko, parang ganun. Pero November. Sa household dito, hindi namin sincelebrate. November. Hindi namin sincelebrate kasi hindi naman kami Amerikano. Tsaka hindi naman kami nag-invade kami. You know? Pero medyo big deal dito kasi like lahat, festivity, lahat ng design, may turkey, chicken, something. May sarap. Okay. Ayun. may dete bigla. Pero yun, wala lang. Nag-tangent lang ako a bit. Pero going back, okay lang. G ako. I mean, technicality, gago siya kasi di siya nag-work.
Pero technicality lang yun. Kasi like, you know, hindi ka nag-work. Dapat actually, nag-work ka. Pero din. other than that, like, yung reason kasi makes sense. Really minor nuance lang yun na parang, kumbaga, in an ideal world, meron siyang pagka GGK dahil nga hindi siya nag-work. Pero, andun yung reasons kung bakit eh. Kumbaga, understandable yung reasons. Kumbaga, ayun nga, nagtatrabaho siya nang hindi siya kumikita. Aray mo. Kumbaga, it defeats the purpose kung bakit siya nag-work in the first place. So, very understandable. So, para sa akin, DKG, with konting sprinkle lang ng nuance na di ka pa rin nagtatrabaho, pero I understand it. Yan. Check na natin ang basahin lang natin naman. DKG, dapat lang bare minimum kung mismong pagpapasahod din nila magawa ng tama. Okay? DKG, delay mo din yung trabaho mo. Delay sahod eh. DKG, yun yung compensation sa trabaho mo eh. Bayad sa time and effort mo sa... So, bakit mo aayusin kung delayed ang sahod? Yeah. Most probably, nahihiya rin sa'yo yung friend mo kung mahiya man yan, also knowing in a higher role pa siya. And DKG, ba't lumipat ka na kesa maunahan kang tanggalin nila? Ayun. And lastly, DKG, di mo ba pwede report sa Dole? Try lang naman. Pwede din. Uy, yan na. Pwede din. Pero, yeah, I guess mukhang naman so far in comments. Agree naman. Ako, nasa DKG ako. Same. Hindi kasi understandable. Hanggat walang sweldo, huwag ka magtrabaho. Yeah. Kumbaga, that's the very reason kung bakit ka nagtatrabaho in the first place. Imagine not getting your money. Yeah. Okay. That's it. Medyo... actually... In-expect mas spicy, pero... wala tayong nakitang spicy. Wala pa tayong na-encounter na spicy. Gusto ko yung may drama. May cheating. Gusto ko. Yung nag-stay lang ako sa trabaho ko kasi nandun yung situationship. Yeah, mga gusto ko ganun story. Come on! Chop, come on. Okay. Next story. Uy, astig na. Uy, sobrang solid nung sound effect na ginawa mong yun. Yeah. Banjo Kazooie, thank you. Kung alam niyo yun, sa mga veteran gamers out there. Okay. ABYG. Alright. Kung ayoko makipag-swap ng schedule sa kawork ko na sinadyang ako lang ang hindi niya imbitahan sa birthday party ng anak niya. Ano? Okay. So, nag-decline siya sa pakipag-swap ng schedule sa katrabaho niya na may birthday yung anak ng katrabaho niya yun, tapos siya lang hindi in-invite. Okay, medyo complicated. Okay. So, di siya invited sa birthday ng anak ng katrabaho niya. Okay, ayan. Ito, maikli lang. Isang paragraph lang. Maikli lang? Ay, wow, ang bilis lang. Okay, go. So, ito. Nag-work ako sa isang fast food chain here sa northern region of Luzon. Wow! Northern region? Okay naman kami nitong kawork ko and wala namang problema. Nabalitaan ko lang sa isang ka-station namin na maghahanda daw si Guy para sa birthday celebration ng anak niya. It turns out na halos lahat or talagang lahat sila naimbitahan sorry sa station namin. Ako lang ang hindi. Ngayon nag-chat siya sa akin na kung pwede makipagpalitan daw siya ng schedule kasi masyado ng late ang out niya. 9 to 17 siya. Ako kasi 17? is 5 to 13 lang. Ano ba to? 5 military a.m. time? to 1 a.m. Yeah, bakit? OP, why? Why mo military time? Actually, hindi. ang weird dito is, hindi niya ginamit yung military time na merong pa rin. Oo, hindi niya ginagawa yung 0500. Yeah. Hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya lang 9 to 17 tas 5 to 13. GGK ka diyan, OP. Same. OP, what the Kasi heck? very, actually ako din, gumagamit din ako ng military time sa everywhere. Actually, 22:09 na ngayon as of recording. So, 10:09. Wait, legit sa phone mo din, military time? Naka-military time. Wow. Hindi ako gumagamit ng AM, PM. Para, ewan ko, maangas mas easy. Yeah, gets ko rin yan. Tsaka maangas, mukhang unique ka. Black sheep. Hindi, yung friend ko kasi before na foreigner, naka-military time sila. So, yun. Tapos nag-stick na lang sa akin. Kahit
yung friend ko na hindi nag-stick. Ooh, yun ang spicy. Okay. Nako. End of episode natin pag-usapan pa. Okay. Nag-miss call na siya at nag-chat ng paulit-ulit pero ayoko mag-scene at naka-do not disturb lang ako sa phone. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong kasalanan sa kanya tapos ba't ako lang ang hindi niya in-invite. Ni-left out niya ako tapos ang ending may kailangan siya. Paki ko kung hindi sila makakapag-ready ng maayos para sa birthday ng anak niya. Hindi ko na problema yun. Gumamit siya ng expletive. Hindi ko sasabihin. Starts with the letter U. Yon. Lol. Yon. Tama. So, ayun lang naman ang story ko. ABYG, ba't ako natakot kumamit ng expletive? Lagi ako nag-expletive. ABYG, kung ayaw ko makipagpalitan ng schedule sa ka-work ko. Okay, first of all, very emotionally charged petty. yung ano. Oh, yeah, man. Yeah. Super Petty. I love it. Yeah. I love a hindi petty siya drama, king or hindi queen. siya drama, pero it's petty as hell, man. Poy ko. Di ako invite. Yun ako kay Poy ko. Parang elementary, Hindi kita bate. Yeah. Di kita bibigyan ng papel. Di kita bate. Like, are you seryoso ka? Medyo GGK. I don't know. Parang naglilin ako doon. Baka yan yung reason ko ba't di ka invited. Oh, you know what I mean? Kasi may behavior siya, right? Yeah. I don't know. Bigla ko nakuha yung vibe na yun. Yeah. Parang baka may ugali siya kaya... Yeah. Ang funny yung story. Funny. Pero like... Alam mo yun? Like... Pero gets ko rin kasi na parang medyo... Bakit di ako invited? Right? Kung mabait naman si Guy or si OP, tapos ikaw lang hindi invited, ang awkward nun, no? Tapos magpapalit siya sa'yo ng time. Ba't kaya hindi ka invited? Kailangan mag-reflect ka doon. Why? Yeah. More Kasi details. lahat Kasi lahat invited eh. Kumaga, lahat ng ka-work mo. Ang weird doon, man. Ba't kaya? Naalala ko na naman yung mix and match. Yung proxy sa ano. Yung sa kasal. Proxy sa kasal. Yeah, throwback. Yeah. Oh, mix and match, tunaw na soda. Tapos soggy na fries. Soggy. Yeah, soggy fries. Memories. Pero like, yeah. Pero yeah, dito, parang bakit kunyari ikaw, meron kang group of friends. So kunyari, may nangyari na ba sa'yo ganyan? Tanggalin natin sa work. Like sa pag may grupo ka ng kaibigan, parang feeling ko kung ako kasi i-invite ko pa rin kahit meron akong hindi bati or ayaw ko dun sa person na yun. Kasi ang awkward for everyone else na parang hindi siya kasama. If that makes sense, you know? Yeah. Ako kung hindi natin ito sinasabi out loud, pero lalo na pag malaking grupo natin ng friends, meron tayong tier list sa utak natin. Yeah. Actually, yes, man. Di parang, kung 7 ka or 8, meron ka doon super close, meron doon na okay lang, meron doon na, Pero like, ano naman kayo lahat bati-bati. Pero you know, parang may preference ka lang sa behavior, sa ugali, sa rapport. I guess, I don't know. So parang weird na hindi invited si OP, di ba? Very unspoken rule yun sa mga friend groups, no? Na parang meron kang gustong meron kang gustong kasama, tapos meron kang hindi gustong kasama. Yeah. Okay, wait lang. Nagkaroon ka na ba ng group of friends na may GC? So kunyari 10 kayo. Okay. And then may GC yung iba doon. Kunyari let's say 10, tapos yung 3 doon may GC yung iba, tapos yung ibang GC may 4. Alam mo, like parang may sub-GC yung GC. That makes sense? Like parang anong tingin mo sa ganun, by the way? Kasi parang biglang napaisip ako doon na lalo sa mga malaking group of friends, merong separate GC yung iba. Basta ako tumatago sa na ako loob ng GC mismo. Sige, explain mo na lang, tatago na lang ako. Hindi, wait, so na-experience mo yung ganun? Hindi ko lang na-experience. Ako yung gumagawa ng GC pre. Oh, come on, bro. This guy. This freak. Why? Okay, meron tayo, ano na to? Like parang interview with Okay, like sakto, nakaitim ka ngayon. So, ako po si ganun ka na. Nakasoko. Ako po yung gumagawa ng mga GC. ng mga sub-GC. Bakit? Why? Bakit may mga topics ba na, why yun ginagawa? Kasi sa akin, yun yung hub eh. So, pag may mga chismis, okay lang dapat na like, marinig ng iba. Gets mo? Why? Ikaw, anong logic mo doon kung bakit ko gumagawa ng GC? Okay. Na may hindi kasamang iba. Within the friend group. This will sound really actually this will sound really human. Kumbaga merong mga tao na hindi
kayang mag-reach out directly sa tao kapag meron silang issue kahit kaibigan nila. And ito lang, syempre kailangan kong maghugas ng kamay. Ito, kumbaga kailangan kong protektahan yung sarili ko. Hindi ako yung tao na yon. If anything, I actually hindi ko nasisikmura if someone is angry at me tapos hindi ako angry at them. Kung angry at them ako sa kanila, tapos angry at me sila sa akin, okay lang yon. Pero if they became angry with me first, hindi ko kaya yon. Na parang, dude, let's talk it out. Ganon. Ako, nagre-reach out ako para maayos yun. Let's just say na dun sa GC, actually, hindi lang ako. Parang, ano ba? Yung mga kasama ko dun sa sub-GC na yon, yun yung madalas ko talaga nakakasama. Tapos, unfortunately, maraming mga issues and even falling out. Merong mga falling out dun sa loob ng GC na yun na as in, yun pa rin yung GC, too stubborn or too lazy to leave. Tapos, andun pa rin kami, sama-sama pa rin kami. Tapos ako, sabihin natin, hindi ako. Yung isa kong kaibigan, merong issue sa akin. Tapos yung isa pa naming kaibigan, may issue naman dun sa isa kong kaibigan, ganito, ganyan. Tapos, ang ginagawa namin, at least para sa amin, ito, medyo, hindi siya super duper bad na parang, backstaban, hindi ganon. If anything, kaya siya nagsisplit, kaya nagkakaroon ng mitosis, nanganganak yung GC. Yung GC. Dahil sa so yung isa kong kaibigan na hindi ko na mababa sa tier list, may issue yung tao na yon dun sa isa kong kaibigan na mataas sa tier list. Mataas. Tas sasabihin sa akin nung kaibigan na yon kung ano yung side niya. Tas sasabihin naman nung isa kong kaibigan na mababa. Pero pwede naman sa DMs yan, right? Oo. Pero, ayun nga, kumbaga, sobrang entangled na nung lahat. To the point na Kasi, meron ding nangyari. Ito, merong balita na nakarating sa akin na merong isang member nung GC na yon na kinakausap niya yung isang member pa dun sa GC. Tapos nagko-conspire sila. I mean, conspire is a big word. Yeah. Pero yun yung nangyayari, right? Nagkakaroon ng click within the click. May clicks sa loob ng click. So parang I don't know, nagiging awkward na kasi may inside joke na yung dalawa doon. Oo, tapos parang na-left out yung Kaya karamihan ng malaking friendship, lalo sa high school, college, hindi nag-work. Hindi yan. Yeah. Kasi ganun yung nangyayari, right? Nagkakaroon ng chismisan within. Pero ang nakarating kasi na parang news sa akin about it is sinisiraan ako dun sa tao na yun. Interesting. Nung friend ko na yun. Tapos, ilang beses na ako nag-reach out dun sa friend na yun na parang, do you want to talk about what happened? Kung meron ako nagawa, it was never my intention to hurt you or to offend you or anything, ganito, ganyan. Ganon. Pero tapos ayun, parang nalaman ko na kumakausap na siya ng iba pang member sa squad namin. Nasabi ko na. Pero ayun, sa squad namin yun. Sa squad namin, sa friend group namin na, alam mo yun, ito talagang si Aldous, ganito ganyan eh. Alam mo yun, dun sa subgroup na ganito, pinag-uusapan namin yung situation, pero hindi kami nangaatake ng tao. So yun. Yun. Kumbaga, kung ginagawa namin yung para pang-aatake ng tao, hindi namin siya ginagawa unironically. Ginagawa namin siya as a joke. Ang tawag namin doon parang low road. Kasi di ba, pupunta ka sa sa high road. High road, yeah. Pupunta kami low road, gano'n. Parang yun lang. Kumbaga, pero, when things are serious, we never go low road. Kumbaga, we talk things out. Ayun. Yun yung Pero, ang problema doon, how can you talk things out kung sarado yung other party? Kung ayaw makipag-usap ng other party. Ayun. Tapos yun din yung dahilan kung bakit parang merong ganong GC. Para, basically, magiging mediator namin ng isa't isa. Kung ayaw makipag-usap, ganon. Yung parang Hermione Granger moment.
yung sinabi ni Hermione na, I'm not an owl! Yun. Basically, ginagawa naming messenger owls ang isa't isa. So, yun. Yun yung ano. So, GGK ako doon. GGK ako doon. Yeah. I kind of get it. Pero I kind of get what you're saying na like, I kind of get what you're saying na kumbaga like, may mga situation na hindi mare-resolve kapag nakikita nung lahat. May iba na parang behind the scenes sila na, hey, you know, I medyo gets ko. Yeah. Pero I guess kasi like, iisip ko. Kasi mga malalaking friend groups na nangyari sa akin nung high school, usually, walang drama. Kasi puro fun lang, which is, I guess, you know, for some people, like, okay lang yun, for some people, hindi. Pero inevitably, magkakaroon talaga ng drama, I guess. Pero like, maybe doon ako fortunate na meron kami malaking friend group na walang drama. May drama sa ibang group, pero hindi within the group. So, actually, namiss ko tuloy yun. Quick tangent lang ulit. As in, super bilis lang nito. Yun yung malungkot sa friend group ko ngayon. I mean, sa squad ko. Nung ano. Kasi before we graduated, wala din kaming drama. Simula na nagkahiwa-hiwalay kami. Doon nag-start. Doon nagkaroon. Paano nag-start yun? Tapos na. We still spend time with each other, pero not enough time to actually hindi lang siya parang... Sabi mo nagkaroon ng drama. So, paano magkakaroon ng drama after college? Or after graduation? Ilang minutes na? Okay. Ano yan? Bubuelo ka ba? What is this? Ito. Okay, you know what? Mag-spill ka. Yeah, magsusplok na talaga. Dito, but I'm curious. Magsusplok na talaga ako. Ito na yung Tangent City, by the way. Nasa Tangent City na tayo. Welcome to Tangent City. Hindi na tayo nasa Tangent Road. Yeah. Okay. Ito kasi nangyari. Oh shit. Name drop. hindi ko siya name drop. Kasi actually friends kami ngayon. Lately, kakalaro lang namin ng league. Lately. Ew. Go on. Sorry. Ayun. Hindi kasi ilang beses ko tinitignan yung time. Pero hindi niya naman siguro papanoorin ito. Napunta siya sa high horse. Naging white knight siya na parang kailangan niya protektahan yung mga tao. For anything. Na parang righteous siya, ganito, ganyan. Medyo vague, pero sige. So, may dinefend siyang person or something. Naging self-righteous. Ayokong gamitin yung term, pero subscribe to our Patreon, tas dun yun lang panoorin. Hindi, wala kami Patreon. Yung full one hour uncut. Hindi, pero you wish. Yung white knight thing na yon, hindi siya sa ibang tao, sa sarili niya, sa something about himself. So self-righteous, parang hindi ganito ako. Okay. Tapos ang thing ng ano namin ng squad namin, ng friend group namin is no holds barred, as in wala kaming pake. Meron kami inaasar na walang plastikan. Oo. Tapos okay. As in sobrang hindi lang cancelable. Arrestable, jailable yung my gosh. Yung okay. jokes namin sa isa't isa. Meron kaming kaibigan na parang inaasar namin na PDF. Naasar namin siyang PDF. PDF file. Nice one. Ginawa namin. Classy guys. Very classy. Tapos meron kaming dalawang not fair-skinned na kaibigan. No! Ayun. Yun lang sasabihin ko. Alam mo na. So, yun. Tapos, kapag nag-aasaran kami ng ganon, okay lang. Kasi yun yung thing ng squad namin nung ano. I kinda understand. Kumbaga, may sariling culture. Kumbaga, hindi namin siya ginagawa para manakit. Ginagawa namin siya na parang it's all in good fun. Pero, ito yung mahalagang pero. If napunta ka na dun sa point na na-offend ka or parang sumusobra na yung mga tao sa pag-asar sa'yo, dun sa bagay na yun, you can always talk to the group about it or talk to the person na madalas na ginagawa or sinasabi yun. Now, anong nangyari? Bigla niya akong hindi kinausap nung friend na yun. Kasi meron akong nasabi. Tapos, napunta dun sa point na kinausap niya yung iba naming ka-squad. Tapos, nagsabi naaalala nyo ba nung ganito, ganyan? Nangyari to. Oo. Yeah. Tapos, sila, hindi nila maalala. Kasi nga, ganun yung ano namin eh. Yung
yung squad namin, ganun yung friend group namin. Ganun mag-operate yung friend group namin. Kumbaga may tumama sa kanya pero sa inyo normal lang yun. So hindi siya nag-stand out. So, yung moment na yun. Okay. Ang naging dating ngayon nun is yung ibang ka-squad ko, like hindi tinatry nilang isipin, tinatry nilang alalahanin. Pero ayun nga, sobrang common na kasi, ganun. Tapos, ang naging verdict dun sa bagay na yon, okay, hindi siya verdict ko, pati nung iba namin friend group. Ako, personally, naisip ko na, hindi, nung nagkahiwa-hiwalay tayo, meron siyang mga na-achieve, of course, sa life. Tapos, syempre na iba rin yung naging trajectory ng buhay niya. Tapos, feeling ko iniisip niya na mas mature or mas matalino na siya sa amin. Kasi, okay, interesting. Kasi meron kaming... Maybe ang na-feel mo is na-outgrow. Yes. That's kayo. Yun yung na-feel mo sa natingin niya. Na-outgrow niya kami. Yun yung projection mo sa kanya. Na hindi yan confirmed, by the way. Yun yung tingin mo sa kanya. Yun yung naging tingin ko dun sa parang... Dude, ang sinabi ko nga dun sa mga ka-squad ko, dun sa kinausap nung kaibigan ko na yun, ang sinabi ko dun sa mga kinausap niya, na kinakausap ko rin, sinabi ko na, ganito tayo before. Tapos kung hindi man gusto, pwede naman natin pag-usapan. Yung isa kong friend, kinausap ako na yung inaasar nating PDF file, nasosobrahan na daw siya dun sa pag-asar namin sa kanya as PDF file. To be fair, outsider ako, kaya outsider. Medyo naman yun. Pag inaasar mo siya. Medyo okay. Woo! Pero like, as long as wala naman lumalabas with, within the group, I guess medyo understandable pa. Pero syempre, gets ko rin na may limit yun na, okay guys. Tapos, nung sinabi sa akin yun nung friend na yun, kumbaga, tumigil na. Ako tumigil ako. I mean, yung ibang friends, okay, sila hindi. Pero at least binawasan ko, kumbaga ganon. Tapos parang... Binawasan, hindi nawala. Pero parang eventually din naman, nag-die down siya. So parang, ayun din. Tapos ang naisip ko dun na, we fuck around, we mess around a lot. Like we are children. We are basically children dito sa GC na to. But, when the situation calls for it, lahat tayo, hindi lang yung tao na yon, know how to be an adult. Kaya ako naisip na parang na-outgrow kasi siguro hindi na kami pareho ng sense of humor. Na parang, okay, matagal ka ng distant or matagal ka ng palayo kaya hindi na same yung sense of humor mo. Which I respect. Okay lang na ganun. Pero ang hindi ko nagustuhan is, you didn't even talk to me about it na kinausap mo iba agad. Na if you wanted me if you had a problem with me, pero meron kang impulse na sabihin sa iba, bakit hindi ako yung kinausap mo? Kumbaga, pwede mo naman akong kausapin about it. Kumbaga, magkaibigan naman tayo, pwede naman natin pag-usapan. I can apologize for it. Kahit hindi mo ko i-take back sa buhay mo, kahit i-cut off mo ko, okay lang. Basta mapag-usapan natin. Kasi ayoko rin naman na parang meron siyang dala. Na parang, ganito yung taong ganito, ganyan. So, ano na kayo ngayon? Like, right now, anong update? Nag-uusap pa rin kayo? Actually, siya yung recently nakakalaro ko uli sa league. Pero nung time na... So, napag-usapan ba? Anong resolution nun? Bro, walang intro nung sumali siya dun sa league ko rin siya nakausap, actually. Sa league. Pero hindi yung recent na league namin. Matagal nang na-resolve yun. Pero doon nag-spark yung talk kasi kasama siya sa game. Ang gamit ko, ibang account kasi yung gamit ko, tapos akala niya siguro wala ako doon. Inano mo. Pero, so sinadya mo in a way? Sinadya mo ba yun? Iba account mo? Ano siya? Serendipity. Kumbaga, ginagamit ko lang yung account na yun kasi I didn't want to use my main account. So, ibang account yung gamit ko. Tapos sumakto lang pumasok siya sa lobby. Tapos, hindi ko na kagad, diretso na agad. Diretso ko na kagad. Ako na mismo yung nag-sorry. Nag-sorry ako kasi kahit hindi ko alam kung ano yung thing na yon. Kumbaga, kahit it felt like I feel like parang nagiging butthurt na siyang uri ng tao. He's still my friend. Kumbaga, para sa akin, it's still devastating to lose a friend. It's still devastating to lose him as a friend kasi kilala ko siya since kinder.
Kumbaga, kaibigan ko siya since kinder. Tapos, parang, ayun lang. Kumbaga, yeah, dahil lang dun sa bagay na... Yeah, man. Yeah, exactly. Ayun, yun. Yun lang. Holy. Tangent City. Pero yun, kumbaga, I get it, ang resolution nun, okay kami ngayon. Naglaro kami recently. League, yeah. Excited na kayo sa bagong season, Demasha. Yeah. Ang boring nung map, by the way. Gusto ko lang i-bash na konti. Pero excited. Hindi ako naglalaro ng League, pero alam ko yung yung updates. Up to date ako. Yeah. So yun, okay. Magandang platform ang gaming para ma-mend ang broken friendships, guys. That's true, yeah. No? Case in point. Ayun. Speaking of case in point, anong sinasabi anong point ng mga comments? Ooh. DKG ba? Medyo na-segue. Medyo hindi smooth pero like na-segue naman. Pero yun na yung smoothest. Yan is smooth. By far. Kasi ang tagal na nating hindi nagkakaroon ng smooth na segue. Okay. Recap, ang pinag-uusapan po pala natin dito ay ayaw niya makipag-swap. Kasi ayaw niya makipag-swap. Ayaw niya mag-swap ng sked. Kasi hindi siya invited. Ayun. Welcome to Midnight Crisis, guys. Welcome. Okay. So, DKG ba? Ako medyo GGK. I'm leaning sa GGK-ish. Kasi yung tono. Ako info. Or Poy ko. Info. More info pa. Okay, fair. Kasi ayaw. Ano sabi ng comments? Kumbaga, okay, yung comments, DKG, sabihin mo hindi ka pwede sa shift niya kasi may pupuntahan kang birthday party. Ooh. Okay, medyo petty. I like it. Magkasing petty yung top comment. Pati yung magkasing petty, yeah. DKGOP, pero gawin mo to. Ano yun? Comment yun dun sa top comment. Yung comment ng na. Okay. DKG, feeling ko kaya di ka in-invite is para may sumalo ng shift niya. Well, invited din yung iba eh. Hindi, nagtira ng isa para may sasalo. Nagtira ng isa. Kumbaga, siguro siya yung pinaka-bottom ng tier list. Oh, man. Siya yung bottom ng tier list. Ang weird dun, So, wag ka papayag. Bahala siya mag-isip niyan. Ayan. DKG, mag-file ka rin ng leave sa araw na yon. Ang petty ng mga pipeti. Medyo petty. I appreciate it. Pero like, duman sa isip ko just now. Maybe like, ano ba yung kasabihan na like parang wag i-assume na ginawa yung thing out of malice but maybe out of ignorance. Yung ganung kasabihan, you know? Never attribute to malice what can be sufficiently attributed to stupidity or ignorance. Stupidity or I feel like baka aksidente lang. I don't know, diba? Baka hindi lang napansin na hindi ka kasama sa GC. May bilang naman sa isip ko, maybe ganun lang, tapos nag-overreact ka. Ba't hindi tayo maging adults na, hey, may birthday party. Hindi mo ba talaga ako na-invite? Parang, yung mag-inquire ka right? Like, parang, narinig ko invited karamihan sa atin, like, ewan ko, ang awkward kasi open up, right? Pero, I guess, ako as a person, like, idediretsuin ko usually pag ganun na, or minsan kinukuha ko na lang na, okay, hindi ako trip. Or pag bothered ako, didiretsuin ko na, hey, napansin ko, blah, blah, blah. Like, sadya ba to? Hindi, no hard feelings if sadya. Gusto ko lang malaman. Blah, blah, blah. Actually, yun yung akin. So, I guess, you couldn't have worded it better. Yung pagkakasabi mo yun na no hard feelings if sadya. Pro. Pero maybe kay OP, mahirap magkaroon ng no hard feelings. Actually, sa pagkakasulat niya wala ng ABYG niya. Yeah. Pero, I don't know, maybe nasa GGK ako. I don't know, maybe ako dito. Halos lahat ng comments is DKG actually. Pero okay. Ito. Wala ko na... DKG 50-50 depende. Okay. Dipindi. Kung friends kayo or close enough to be friends, baka mas close niya yung iba tapos ikaw lang ang hindi. Meron naman kasi ganun, di naman lahat ng sa work friends. Meron yung normal ka-work lang. Kung ganun, then it's up to him kung invited ka or hindi. Pero nasa iyo pa rin kung makikipagpalitan ka ng shift. Kung ayaw mo, no need to reason sa kanya. Shift mo yun eh. Yeah. Dapat nagplan na lang siya ng in advance. Better para maayos yung birthday party. Like, nag-request siya ng leave that day. Sobrang solid. Kahit medyo... There we go, Maganda rin yun. Medyo weird yung pagkakasulat niya. Medyo jeje. Depende. Depende. Pero that's fair, Like, pero kasi may ano si OP may sass. May Poy ko. Loko ko. Totoo ba?
Ingit ka lang eh. Hindi pa siya affected nun. Paano pa pag affected na siya? Hindi ka pa affected dun Okay. I mean, pero ako GGK leaning 50-50. Siya DKG eh. I don't know, maybe GGK siya. Yun lang nakuha kong vibe. Ako mabait yung pagkaka-type ni OP, DKG ko yan eh. Ako kaya, actually, same yung sa 50-50, pero info yung sa akin. Kasi, pwedeng, info 50-50. Kumbaga, insufficient or hindi kasi natin alam yung side nung subject matter ni OP. Kumbaga, pwedeng kupal talaga yon. Tapos gusto niya lang talaga i-leave out si OP. Or, pwede rin na si OP ang may kasalanan na parang may attitude siya or may ano siya. Kaya hindi siya sinama. Kumbaga, it can go both ways. Kumbaga, depende siya sa parang pagkaka-frame kung sino yung may kasalanan or sino yung dahilan kung bakit hindi nasama si OP sa invitation. Or, katulad nga na sinabi mo, it can be an honest mistake na nakalimutan niya na, ay, sorry, hindi pala kita na-invite. Yeah. Hindi ka pala kasama sa update sa GM. Pero pag bothered ka, might as well kausapin mo na. Yes. Kasi bothered ka na eh. So, diretso mo na. Tama. Okay, pero naging spicy outside kasi nagkwento ka. Tangent City, baby. Interesting. Pero yeah. Okay. I guess, feeling ko ito na yung final kasi parang mahaba siya eh. Okay. So, final-ish story? Okay. DKG. ABYG, sorry. Kasi sisor kay timestamp. Okay. ABYG. For wanting my agent to be terminated niya yung magpapasko. Okay. Sakto ngayon. At the time of recording, it's December. So, December na ba ngayon? Tama. Kinabahan ko lumilipat ng oras. Okay. ABYG, gusto ko na matanggal sa team. ABYG, gusto ko na matanggal sa team ko itong ahente ko na to. Background. 3 months pa lang si agent namin. Work from home. VA siya. TL niya ako. So, virtual assistant. Yeah. Tama ba yung VA? Tama? Yes. TL is team lead. Gusto ko sabihin. Within the span of 3 months, ang dami na niya kasalanan. Number 1. Nag-ask siya ng PTO. Ano yung PTO? 2 weeks after niya, ano ba yung PTO? Paid time off. Okay. Siya challenge siya no? Nag-ask siya ng PTO, 2 weeks after niya ma-hire kay client. 2 weeks pa lang. Lakas na loob. Comment ako. Sabi ko, wala pa siyang 90 days kaya di ko siya ma-approve. Reason ng PTO niya, despedida ng friend. Sa company, 90 days pa bago ka magka-PTO. Plus, naka-training pa lang siya kay client tapos 2 days hinihingi niyang PTO. Sabi ko, try ko pa rin mag-ask kay client. Pinayagan naman siya, pero 1 day na lang and unpaid yung time off niya. 1 day na lang and unpaid yung time off. Okay. Nung day before ng PTO, nag-MIA siya. Missing in action, umabsent. Nag-half day siya kasi unstable daw ang internet sa place. So, ang ending, half day and unpaid PTO the next day. Sorry, ang daming abbreviation. Okay. Number 2. Laging absent tuwing Monday kasi yun yung queuing. Queuing is, I guess, maraming clients or maraming calls or something, yeah. So, okay. Number 3, laging may missing hours kasi over break and or over lunch. Number 4, laging nakakatulog sa shift. Number 5, hindi nagko-communicate properly. Number 6, nagmamanipulate ng timesheet. Para sa akin, yung pang 6 talaga hindi ko na kinaya. I asked him kanina pero ang dami niyang palusot. Ginagawa niya akong tanga. Day 1 pa lang sinabi ko na sa kanila, honesty and transparency ang pinaka-importante sa akin. May mga ahente ako nakakatulog sa shift pero nagsasabi at nagsasorry. Coaching lang katapat niyan pero siya ang dami niyang excuses at feeling niya hindi ko alam ang tools. Kasalanan ko rin to eh. Kasi masyado ako naging understanding sa kanya noon. Pero ngayon di ko na kaya. Nagsisinungaling pa siya at na pinaninindigan pa niya. I filed a case through HR. 8 ang sanctions niya under our company policy. Gosh. Subject for NTE. Ano ba yung NTE? I forgot yung NTE. Pero with the evidences I have, for sure terminated to. Now, I feel guilty kasi possible na wala siyang work sa Pasko or sa New Year. Pero sa leader, I can only do as much. May thin line yung understanding at pagkokonsinti ko.
di naman ako nagkulang sa paalala. Never ko siya inaway despite sa pagsisinungaling niya at pinilit kong intindihin siya. So, ABYG, kung mawawalan siya ng work dahil sa pag-file ko ng case sa HR. There we go. Okay. Ang tingin mo? Para sa akin, like straight up, fresh from the oven while the iron is hot. Lahat na. Actually, na-explain ko na rin naman yan dun sa kanina. DKG para sa akin. Regardless of the occasion. DKG? Yeah. Na walang trabaho yung yung sorry, wait. Sa utak ko baliktad. Like, okay. Kasi sa utak ko yung nirereklamo ni OP yung so, nalito ako. So, wait, DKG? Na nagkakat siya. Nagmamanipulate ng timesheet. Nag-synthesize ng Giga Chad, yeah. Nag-synthesize ng drama para may clickbait na Pero ayun, DKG si team lead, si OP. Kasi, regardless sa kung anong occasion or gago anything. Yeah. Yun ako eh. Yeah. Gago, like, nagmamanipulate ng timesheet doon pa lang, like, fireable? Hindi lang offense na yun. Hindi lang siya fireable, pre. Hindi ba parang yun? Like, criminal offense or something? Kasi, ano yan eh? Ewan ko. Tanong natin. Nagnakaw ko ng company time eh. Yeah. Tapos, while it is a common thread or a common thing sa mga VA or BPO agents na yun nga, meron mga nag-overbreak, nag-overlunch, tapos, meron din mga natutulog habang nagtatrabaho. Like, normal siya. Okay, hindi siya normal. Usual siyang nangyayari sa nangyayari siya, yeah. Call out ko si Jabez kasi nag-work from home siya before. May times before na pagod lang siya, okay? Kasi minsan nakikita ko siya, nakaganon siya sa sala. Like pag nag-overnight siya sa amin. Like minsan lang talaga like nakakatamad or alam mo yun, malamig or ang cozy masyado or pagod ka lang kasi like puyat ka last kinahapon. Nagigets ko yun eh. So nakikita ko sa work from home, yeah. Ayun. Pero kung madalas na siyang ginagawa, hindi na siya mistake eh. Habit kung na siya habitual na. Yeah. Yes. Actually, yun yung thing doon na parang don't feel bad na tatanggalan mo siya ng trabaho regardless sa kasi ito yung mas black and white version ng unang story natin. Kasi unang story like parang like parang lang siya like hindi nakaka-perform. Ito kasi gago eh. Like, man. Kumbaga, no other timesheet manipulation na ma-absent. Ang lakas ng loob bang hingi ng PTO, wala ka pang, di pa tapos yung training mo. Di pa tapos yung training, diba? Tapos paid time off. Tapos, buti ka pinayagan pa siya mag-time off eh. Tapos unpaid, okay na yun. Pa. Kumbaga, if anything, ginawa niya pa rin naman yung 2 araw niyang time off eh, kasi nag-half day siya. Nag-half-day siya. Feeling ko, ang naisip ko doon, ang lala dito, kapag ang in-approve na time off sa kanya yung second day, yung first day hindi. Kasi ibig sabihin nun, tinuloy niya talaga plano niya. Pumunta talaga siya dun sa despedida ng kaibigan niya. Nag-ano talaga siya. Parang minsan pag bigyan yan, like, paano ba? Kasi duman sa isip ko, kung kunyari absent ka talaga, kung hindi ka talaga maging available, sasabihin mo na, okay lang kahit na hindi paid, gawin nyo lang unpaid, pero hindi talaga po ako makakapasok. Alam mo yun, parang gusto ko lang pero ang lakas kasi ng loob niyang maging paid. Yeah, man. Yun yung parang parang ang lakas ng loob mo, pre seryoso ka. Wala ka pang, training ka pa lang, wala ka pang credits. Actually, buckle up, my dude. Oo. Another one. Ito lang masabi ko. Ano yan? Kadalasan mga VA, pati mga BPO agents, yung ganyang kalalakas yung loob. Sila yung, merong sense ng entitlement yung mga nagtatrabaho as VA or sa BPO. Tapos, it says a lot kasi, ayun, sa course namin, maraming BPO
agents or anything. Wala akong pinapatamaan, pero kung na-offend ka at nagalit ka, tingin ka sa salamin, pare, baka ikaw yon kasi hindi ako nagpapatama, natatamaan ka lang. Ano ka sabihin pag tinamaan? Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magalit. Tamaan. Yeah, man. Bato-bato na lang. Pero ayun, kumbaga, yung sinasabi ko, it's a mere observation na, kasi ayun nga, doon sa pagpasok ko sa BPO, nakita ko yung kultura. Merong mga, ano bang mga... Kupal. Yeah. Yun yung pinaka-ano. Yung nakita nisi kong word kupal. Yeah. Kumbaga, itong scenario na to, na binasa namin na na ABYG, medyo tame pa to, kasi at least siya nagpapaalam. Although... iba nawawala lang bigla. Yeah. I mean, hindi ako inosente doon, kasi katulad nga sinabi ko kanina, nag-awal ako. Nag-awal ako. Pero, bata pa ako nun. Pero even so, mali pa rin yun. I'm the problem. I'm part of the problem. I call myself out. Ayan. Kumbaga, this is not my line of work. I'm sorry for trying, but I'm out. I'm outie. I'm just a girl. Peace. I'm just a girl. Pero yun. Kumbaga, pero, it doesn't change the fact na, ayun nga, doon sa workplace ko, hindi naman toxic yung environment, pero makikita mo yung iba't ibang uri talaga ng tao. And maraming ganitong uri ng tao yung sa ABYG. Yeah. Ayun. Yun lang yung masabi ko. So, ayun, sana walang na-offend na viewer namin kasi ibig sabihin nun. Pero, yeah, I get you. Like, kumbaga on, sa other side naman, good faith naman is, kasi meron ako, yung ex ko was... VA siya, or is pa rin, di ko na alam kung anong meron sa buhay niya, but VA siya and sobrang tino niya, sobrang as in OA to the point na, talagang like parang, sabi ko pang favorite siya ng boss, kasi like parang antino talaga niya mag-work. So may mga, pag, hindi tinitaken for granted yung posisyon, sabi ko sana privilege Yeah. Pero like parang yung position nila na like, sa house saan sila nag-work kasi sobrang laking convenient yun Like hindi mo kailan pamasahe, hindi alam mo yun, like ang laking convenient yun. Pero like gets ko yung sinasabi mo, lalo na pag nag-work from home, ang lakas ng loob na like, hindi magano lang, mag-punch in lang tapos iiwanan na yung, alam mo like may mga ganun na like parang, okay lang yan, hindi naman nakikita ginagawa ko Lalo na yung mga malulubag na kumpanyang hindi monitored yung mo. Yeah. Yung, kasi may ibang company na like, yung laptop nila, pag nag-clock in ka, recorded lahat. Tapos merong so like may iba hindi yung iba hindi. So like parang nakigets clock in tapos chill na ako. Tulog na or ML ganun. Nakikita ko rin yung other side so it sucks na nawawala lang yung work from home dahil dyan sa mga ganyan tao na papetex lang. So may both sides. I get you. Lungkot. Actually, to be fair, saludo sa mga ginagawa na maayos yung trabaho nila, whether it be work from home for sure, or pumapasok. Or on-site, yeah. Thank you for your service. Ay, guys, iba pala yun sa US. Pero, ayun. Pero sa atin, di ba? Yun ang mga... Thank you for working doing hard. Good work, Honest to goodness. Saludo sa inyo. Pero, dun sa mga... Nagsasayang kayo ng slots. Yung mga papetis-petis sa work from home. Kasi ang daming gusto ng work from home. Yung iba, gusto na parang sabihin natin, katulad ko, syempre, mas pipiliin ko work from home kasi konti yung work opportunities dito. Or habang palayo sa sa syudad, ganyan, sa metro. Yes, mas mahirap mo. Mas kailangan nila ngayon ng work from home. Tapos ready naman silang mag-commit talaga dun sa work. Pero yung mga ganitong uri ng tao, nagsasayang ng slot. Binibigyan sila ng pera sa pag ganyan, sa pagpunta ng despedida ng ng kaibigan. Kumbaga, gets na kaibigan, ganyan. Pero, kapag di ka pinayagan, okay na yun. Tanggapin mo na lang. Kumbaga, hindi ka naman namatayan or hindi naman siya family member or anything, ganyan. Kaibigan mo lang naman, tas despedida, ganyan. Kung sobrang kung sobrang mahal na mahal mo yung kaibigan mo na yun, ganito gawin mo, ha? Alam ko, may Aldo step. Alam ko hindi hindi man 'to mapapanood pero bibigyan kita ng advice. Magtrabaho ka na mabuti. Tapos puntahan mo na lang yung kaibigan mo, tapos doon ka na rin tumira. Total work from home naman
Diba? No, you know what? Yun nga yung, actually, pwede mo ipagsabay. Yeah. Kasi yun nga yung benefit na hindi ka mas-stuck dyan eh. Pwede magpa-load ka ng data or something, mobile data. Ayun, kumbaga. Ang daming ways. Yeah. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging may wrong paraan. True. Love, joy, hope. Ay, sorry, hindi ko alam kung alam mo pa yung meme na yun. Pero... Yan, hindi ko alam. Ano yun? Love, joy, hope. Kako Martin. Lagay mo, after the episode na to, type mo lang sa YouTube. Kako Martin. Love, joy, hope. Ayun. Love, joy, hope. Actually, sobrang, wala lang siya. Parang brain rot siya ng Pinas. Pero sobrang nakakatuwa kasi nagka-contribute pa rin sa meme culture si Kako Martin. Kako Martin, yeah. Yung dati family is love, ngayon love, joy, hope. Classic. Pero yun. Ang ano ko lang kaya, let's move. Let's move. Yung joke kay Kako Martin. Kasi yung lift niyang malala. Yeah. Tsaka yun lagi niya kasi sinasabi sa probinsya before eh. So parang naging meme lang siya before na, let's move. Pero, you know. Saludo din sa lahat na may lisp. Thank you for your... Saludo. Joke. Okay, I'm gonna read the comments. GG. Bro. Okay, DKG, sabi sa dito, mas okay na siya ang mawalan ng trabaho kaysa ikaw. Sabi. Andun pa ako sa momentum. Cut the feed. I'll just cut the feed. Cut the feed. Okay. Reset. Sige, basahin mo na. Cancelable take. Oh, man. Alam mo, nag-sync in sa akin ginawa ko. Cut the feed, guys. Wait lang. To be fair. Just to be clear, the views and opinions expressed by those does not necessarily... does not reflect the show, the network, or its... or its producers or something. Pero, gusto ko lang sabihin na sasabihin ko na naman saludo. Hindi, pero we appreciate you. Kumbaga, sort of. Wala na, it's just broken. Hindi, ano yan? Kumbaga, embrace that. Oh man, bakit parang no, just we naging jokey kapag sinasabi. Pero ayun, sincerely, we appreciate everyone. Wait, ino-over-explain na natin so nagiging big deal siya. Okay. Sure. Reset momentum. Okay, we'll go back. Sige, go. Sorry, man. Fuck me. Wait, sorry, bigla nag-flashback. Hindi ko alam yung ginawa. Okay, sorry. Si Coco naman eh. Kasi si Coco Martin. Kasalanan mo to eh. Kasalanan ni Coco to eh. Pwede na ba yun, Direk? Direk, pwede na ba yun? Okay. Ang sakit na ng okay na, right? Okay na. May no. Okay na yan. Okay. Shit. Hindi mo mapasok. Okay. Nasaan ako? Okay. DKG. Mas okay na siya ang mawalan trabaho kaysa ikaw. Okay. Ako nga, nag-issue ng NTE. Ano yung NTE? I forgot. Chinek ko dito nag-issue ng NTE sa agent notice ko. to explain yung sinabing... Ayun, yes, sorry, yeah. Tama ka. Notice to explain. Pag gano'n, pag sabihin, ano ka na? Ano yung sabihin ng notice to explain? May ginagawa ka ng kababalaghan tapos kailangan mo na explain. Okay. Sa supervisor mo. Tapos, i-judge ka na kung like, valid ba yung reason mo, hindi. Okay. Kumbaga, ano ka ba, milisot ka pa, pero by then, nasa mata ka na nila. Like, strike one ka na, okay. Strike one ka na dun. Pwede ka mawala ng strike kung matino yung reason mo. Kung namatayan ako ng ganito. Pero pag, wala, ganun lang. Punta ako despedida. Yeah. Ako nag-issue ng NTE sa agent ko for call avoidance. Kinausap ko na yung boss ko kung pwede i-mitigate to final written warning instead of termination. Ayun si Rep. Nag-submit ng resignation. Kakausapin ko po ulit mamaya. Okay. DKG, it's his fault for being a dishonest employee na matatanggalan siya ng trabaho. Not yours. Unfair rin sa other employees if you try to cover up for him. Yeah. Been there, done that. Biggest mistake ko as a manager and as a friend. Let him go. Okay.
DKG, good job, OP. Remove natin mga ganitong tao sa workforce. Nagiging irresponsable na masyado ang Pinoy workforce and malaki ang impact nun sa global market. Grabe yan. May economics Ay, look it. May economics here already. Look at this guy. Wait, sorry. Ba't tayo okay. DKG, you did the right thing. Working closely with the management din ako ngayon and isa sa nagbibigay ng feedback sa client ko. And all I can say is, sobrang daming abusadong VA talaga. Dalang-dala yung ugali galing BPO. Sana gagawa ng... Grabe yun Medyo mainit si Open ngayon. Si commenter. Sana gagawa ng katarantaduhan if mga performer. Kaso wala Good thing mabait client ko and nagbibigay ng chance. Pero if ako tatanungin, X na talaga dapat. Kakasad lang kasi ang laki ng rate namin and yet ganun ang ginagawa nila. Natadamay matitino sa amin. Ayun. Yun. And may isang comment dito, GGK. Pag di pa yan natanggal this week. Meron naman hugot. Kaya. So, i-GGK niya yung... yung post kapag hindi pa natanggal yung empleyado. Yung OP kapag hindi pa niya tinanggal. Okay. Ayun, I guess that's fair. This is completely fair. Like, kung ginagago ka, edi... Wala, alam mo yun, like, dude, dun sa number 6, nag-manipulate ka ng timesheet. Yes. Doon pala, like, na yun Hindi siya actionable offense, like, na siya. Terminable offense, like, get the fuck out. Like, ano ginagawa mo here? So, kung wala yun, medyo, Hindi, actually, hindi nga Wala na talaga. No. Parang wala na talaga. Yeah, I mean, ano na ngayon, ginto na ang work from home sa Pinas. Next year, hihirap at parang feeling ko nga next year, mawawala na yung work from home Kumbaga, hindi na siya ilalagay sa, sa mga marketing, tama ba? Hindi na siya gagawing, dito kayo work from home. Parang feeling ko nga next year, wala na yun Back to normal na tayo So, sulitin niyo ako pang work from home kasi ang hirap na magkaroon ng ganyan ngayon. Kasi mahirap na talaga. Damn. There we go, yeah. Good stories. And may onting cancelable na nangyari na naman. Never an episode na dumadaan na malinis ang man. Sign. On the record, tatanungin ko na sa'yo. Okay lang ba yun yung gawin kong content for this week? Fuck me. Wala na. You know what? Yeah. It's yun talaga bad publicity is still publicity. Okay na yun. GGK. Okay. I admit. Pareho tayo may in-admit ngayon. Parang gusto ko itago yung mukha ko dun sa... I am sorry. Si na. I-overlay mo to. I am sorry. Yan. Ganon ka-genuine ako. Hindi. Genuine ako. Okay? Fan ko lang sarili ko for not being... No, wait lang. Bigla ko na-realize. Wait, no, hindi. Genuine ako. Genuine yun. Like... It's over. I can still save my career. I can still save it. Ano bang sasabihin ko? I respect everyone. I love everyone. I made a continuous lapse in judgment. Ano ba mga sorry again? Ano mga uso? Ukulele. Pre, bigyan mo ako ng ukulele. Pati aso. I can still save my career. Where's my cat? Wait lang. Bro. Wait lang. Give me 5 minutes. Okay, I can prepare. Okay, you know what? Let's end this episode now. It's over. Thank you for watching. It's over. Ayun. Sana nag-enjoy kayo sa ABYG. Sana sa ABYG kayo nag-enjoy. Si Coco Mart isisisihin ko, okay? Tama. Masyado siyang influential. Ayun. Ano to? Thank you for watching. Thank you. Alam niyo kung saan niyo kami makikita. Sa news. Sa news. Sa Twitter. Nakaka-cancel na kami. Hindi. Why you shouldn't follow Million Crisis anymore? A thread. Dapat hindi nyo sineselebrate yung pag-comeback niyan. Oh, no! We're getting into it. YouTube, para makita nyo yung mga mukha naming nagtatawanan pati yung the moment na nalaman ko na like, mali ako. Na-realize ko na I made a mistake. Yun, YouTube. Spotify, kung gusto nyo marinig yung sinabi ni San.
Ayun. Tapos, abangan nyo. Actually, by the time na na-release tong episode na to, ideally, na-release na din yung content. Abangan nyo yung content. Or, kung ngayon nyo palang napapanood tong episode at di nyo pa napapanood yung content, punta kagad kayo sa TikTok o kaya sa Instagram. Tapos makikita nyo doon yung gandang segue. Ayun. Ayun. So, that's it for this week's episode of Midnight Crisis. Next week ulit for another midnight and another crisis and another cancelable another segue, another cancelable statement, another Ayun, pero thank you. We appreciate you guys. Huwag kayo gagawa ng Twitter thread, please. Huwag kayo magawa ng Twitter thread. Hindi pa kami umaangat. Tapos babagsak na kami kagad. Bagsak na agad. Ayun lang. Thank you for watching. It's over. It's over. It's over. Stop. It's over. Goodbye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.